Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan ay nakipag-alyansa ang Dark Lord sa Kuraki Academy mula sa Great Cloud Empire upang tangkain na paslangin ang master ni Yezuan. Ipinakita rin ang pagkukultivate ni Yezuan gamit ang isang teknik matapos niyang mabulag, na kung saan bumulusok sa kanyang mga mata ang lahat ng espada, at ang huli ay pagplano ni Yezuan na ipa-auction ang lahat ng kayamanan sa Drunken Immortal House at bawiin ang mga bangkay ng mga disciple ng kanilang Kenlan Academy mula sa Kang Trail. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena mula sa Drunken Immortal House ay tumungo roon si Yezuan dala-dala ang mga kayamanan upang humingi ng tulong na ipa-auction ang lahat ng kanilang nalikom na kayamanan. Dito ay gulat na gulat ang master nang makita ang mga dala ni Yezuan sapagkat napakamahal ng mga item na nais ipa-auction nito kaya naman kanyang naitanong kung kailangan ba ni Yezuan ng pera. Tumugon naman ang ating bida na hindi niya kailangan iasa lahat sa Jiang Kingdom at sa Drunken Immortal House ang pagbuo ng kanilang Kenlan Academy at bukod pa roon ay kailangan rin nilang maghanda ng gagamitin sa cultivation na nagkakahalaga rin ng malaking halaga ng pera. Samantala winika naman ng Drunken Immortal House Master na kung papayag si Yezuan ay bibilhin niya ang mga kayamanan sa estimated price at dadalhin na lamang ito sa Chenzhou para ipa-auction, at kapag dumating na ang tamang panahon ay ibabalik na lamang nila kay Yezuan ang nararapat na halaga ng mga kayamanan. Agad naman na pumayag si Yezuan at nagpasalamat sa Master dahil sa tulong nito. Gayunpaman ay sinabi ng Drunken Immortal Master na hindi na kailangan pa na maging magalang pa ni Yezuan at saad pa niya na may nais siyang ibigay dito. Maya-maya pa ay inilabas naman ng Master ang isang VIP card na nagmula sa second level Drunken Immortal Master at ibinigay kay Yezuan bilang regalo na kung saan sa pamamagitan nito, ang mga Drunken Immortal Master mula sa 5th level pataas ay dapat nabatiin si Yezuan oras na sila ay makita nito. Saad pa ng Master na makakaya rin ni Yezuan na pakilusan ang malalakas na miyembro ng kanilang Drunken Immortal House upang makipaglaban, at ang higit sa lahat ay sa tuwing bibili ito sa kanila ay makakakuha ito ng 40% na discount sa lahat ng nais nitong bilhin. Ikinabigla naman ng ating bida ang kanyang nalaman sapagkat hindi niya pa nakikita ang second level master ng Drunken Immortal kaya naman ipinagtataka niya kung bakit siya binigyan ng isang napakahalagang bagay. Dito ay sinabi ng Drunken Immortal Master na nakaraang araw ay nagkaroon sila ng pagtitipon at ang matataas na opisyal ay alam na ang tungkol kay Yezuan, kaya't ipinagpapasalamat niya na dahil sa ating bida at sa kanyang master ay isa na siyang ganap na 5th level master ng kanilang Drunken Immortal. Sa mga sinabi ng Drunken Immortal Master ay binati ito ni Yezuan sa kanyang pagkakapromote bilang bagong 5th level master at sinabing ipinapasalamat niya ang lahat ng tulong at kabaitan nito. Matapos ang eksena mula sa Drunken Immortal House, makalipas ang 3 araw ay tahimik na tinitingnan nila Yezuan ang Kenlan Academy ng kanilang maibalik sa ayos ang lahat. Mula sa likuran ng ating bida ay nagsalita si Jianzi na paniguradong matutuwa si Deputy Dinji kapag nalaman nito na muli nang nasa ayos ang kanilang Kenlan Academy, na sinang-ayunan naman ang ating bida gayunpaman sinabi ni Yezuan na mula sa araw na iyon ang bundok na nagsisilbing foundation ng kanilang Kenlan Academy ay tatawagan na nilang G-Meteor Mountain. Maya-maya lang ay dumating si Moyan upang yayain si Yezuan na umalis para tumungo sa Kuraki Academy nang sa gayon ay umpisahan na nilang makapaghiganti, na agad namang sinang-ayunan ni Yezuan dahil sa kailangan na rin magbayad ng mga ito sa pagkamatay ni Deputy Dinji. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin sina Yezuan kasama sina Baze, Jianzi at Moyan mula sa ibabang parte ng hagdan ng Kuraki Academy, na kung saan ay naitanong ni Yezuan sa mga ito kung may mga hangal ba na nais siyang labanan kasabay ng paghahanda ng kanyang espada. Sa kanyang panghahamon ay lumitaw naman si Vice Dean Moksong mula sa taas ng tarangkahan na galit at sinabi kay Yezuan na masyado daw itong mapang-api sa mga tao kaya naman kanya na itong papaslangan. Ngunit hindi naman natinag ang ating bida at mabilis na naghanda upang harapin si Vice Dean Moksong at saad niya na sa araw na iyon ay mamamatay ito sa pamamagitan ng kanyang espada.
Agad na sumugod si Vice Dean Moksong habang naglalabas ng malakas na enerhiya upang paslangin si Yezuan, gayunpaman sa kanyang pag-atake ay nadepensahan naman ito ni Yezuan gamit ang kanyang espada na kung saan kitang-kita ang malakas na salpukan ng mga atake. Subalit sa isang iglap ay hindi na nagsayang pa ng oras si Yezuan at mabilis na muling inatake si Vice Dean Moksong dahilan para siya ay magulat sa lakas ng ginawang atake nito, habang sa isipan niya na maaari raw kaya na itinuro ng master ni Yezuan ang teknik na iyon. Napalingon naman si Vice Dean Moksong kay Yezuan habang kita ang takot sa kanyang mukha, ay hindi na pinatagal pa ng ating bida at agarang pinutulan ito ng ulo at kamay na naging resulta naman ng kanyang pagkamatay. Nang matapos ni Yezuan paslangin si Vice Dean Moksong ay agad niya na niyaya sina Jianzi na tumungo na sa Kang Trail upang bawiin ang mga bangkay ng mga disciple ng Kenlan Academy, at sa kanilang pagdating sa taas na bahagi ay muling bumungad kina Yezuan ang sword formation na kung saan ay naroon ang mga kaluluwa at bangkay ng mga dating disciple ng kanilang Kenlan Academy. Dito ay napaluha si Jianzi nang makita ang sword formation sapagkat noong mga nabubuhay pa silang lahat ay mga mababait ang mga disciple na ito, ngunit ngayon ay nilapastangan lang ng Kuraki Academy ang kanilang kamatayan. Samantala galit na galit naman si Muyon kaya naman isinigaw niya na pagbabayaran ng mga hangal ang ginawa ng mga ito sa kanilang mga senior disciple at sinabi na sisimulan niya na nahugutan lahat ng espada at hukayin ng mga bangkay nito upang iuwi sa kanilang Kenlan Academy, na maging si Base ay ganoon rin ang nais gawin. Ngunit agad naman ito pinigilan ni Yezuan sapagkat nais niya na ang mga taga-Kuraki Academy ang kusang magbalik nito sa kanilang Kenlan Academy habang nakaluhod ang mga ito, na sinang-ayunan naman nila Muyon kaya't dali-dali silang sumugod para simulang pagbayarin ang mga hangal na taga-Kuraki Academy. Sa pagdating nila Yezuan mula sa harapan ng isang gusali ay may mga disciple na ang nag-aantay rito, at doon ay pinagbantaan ito ni Yezuan na kung nais nilang mabuhay ay ibalik nito ang mga bangkay ng disciple ng Kenlan Academy ng nakaluhod, gayunpaman ay ikinagulat ito ng Vice President at ng dalawang disciple nang marinig ang sinabi ni Yezuan dahil sa pang-iinsulto at tila raw hinahanap nito ang kanyang kamatayan kaya't pagbibigyan na nila ito. Sa mga sinabi ng mga hangal ay natawa naman si Yezuan sapagkat nais raw nilang makipaglaban kaya naman pagbibigyan niya na ang nais ng mga hangal at agad na sumugod upang sila ay harapin. Ngunit sa bilis ng pangyayari ay hindi man lang napaghandaan ng hangal na Vice President ng kanyang masaksihan ang bilis ng pagkilos ni Yezuan mula sa kanyang harapan na nakahanda na upang iwasiwas ang kanyang espada para siya ay paslangin. At doon ay isang dilaw na liwanag ang gumuhit sa katawan ng Vice President na sa bilis nito, ay agad siyang tinamaan sa kanyang katawan dahilan upang siya ay mabigla at napahawak sa kanyang dibdib habang sa isipan niya na hindi nito inaasahan na babagsak ang Kuraki Academy sa mga kamay ni Yezuan. Dahil dito ay nagulantang ang mga hangal na disciple ng paslangin ni Yezuan ang kanilang Vice President. Ngunit hindi naman natinag ang isang hangal na disciple at binigyang ng lakas ng loob ang mga ito na paslangin si Yezuan para ipaghigantay ang pagkamiti ng kanilang Vice President. Mula roon ay sabay-sabay na umatake ang mga hangal habang isinisigaw na kanilang papaslangan si Yezuan, subalit tinitigan naman ito ng ating bida ng masama at saad niya na hinahanap raw talaga ng mga ito ang kanilang kamatayan. Kaya naman hindi na naawa pa sa mga hangal ang ating bida at agad itong inatake ng isang sword slash dahilan upang sila ay mawala ng buhay ng sabay-sabay. Ngunit sa kabilang banda ay may mga disciple pa ang natira at mula sa likuran ni Yezuan ay mabilis itong umatake patungo sa kanya. Subalit biglang sumulpot si Jianzi at pinaslang ang hangal sapagkat tila nakakalimutan raw ng mga ito na hindi lang si Yezuan ang kanilang kalaban, maging sina Muyon at Base ay tumulong na rin sa pagpaslang sa mga ito. Hanggang sa tuluyan nang naubos ang mga hangal matapos nila itong pagpapaslangan na, kung saan ay isang dugo ang disciple na lang ang natira na sinasabi na iyon na ang katapusan ng kanilang Kuraki Academy. Agad itong sinaksak ni Yezuan ng espada sa kanyang likuran na naging sanhi ng pagsuka niya ng dugo at kanyang kamatayan, at pagkatapos ng pangyayari ay naglakad si Yezuan palayo sa mga bangkay na nakahandusay at tumungo sa harapan ng gusali ng Kuraki Academy. Sa harapan nito ay naroon pa ang mga ibang disciple na takot nang makita si Yezuan na papalapit sa kanilang harapan kaya't sinabi nila na wag nang lalapit pa si Yezuan,
Ngunit seryoso naman na itanong ng ating bida habang nasa kanyang likuran ang tatlo na kung nais pa ba nilang mabuhay. Takot naman na sinagot ng mga disciple na nais pa nilang mabuhay na halos mangiyak-ngiyak na sa harapan nila Yesuan, samantala agad na tinutukan ng ating bida ang isang disciple ng kanyang espada sa leeg, upang utusan na dalhin ang mga bangkay ng mga disciple ng Kenlan Academy mula sa Kang Trail kung nais pa nilang mabuhay ay huwag rin kalimutan ng mga ito na lumuhad habang ginagawa ang kanyang ipinag-uutos. Mabilis naman nagsitakbuhan ang mga hangal na disciple upang sundin ang utos ni Yesuan dahil sa ayaw pa nilang mamatay. Gayunpaman ay agad napalingon si Yesuan sa gusali ng Kuraki Academy at ikinatuwa na kanila nang nasira ito, kaya't ang lahat ng pagmamay-ari ng Kuraki Academy ay sa kanila na mapupunta. Dagdag pa ni Yesuan na simula na nilang kunin ang mga mahahalagang bagay ang nasa loob at dalhin sa kanilang Kenlan Academy nang sa gayon ay kanilang mapakinabangan, na sinunod naman nila Jianzi. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat naman ang eksena mula sa G-Meteor Mountain kung saan ay naidala na ng mga hangal na disciple ng Kuraki Academy ang mga kalansay ng mga dating disciple ng Kenlan Academy, at doon ay naitanong nila kung maaari na ba silang umalis. Ngunit wala naman sila nakuhang sagot kay Yesuan at tinitigan lamang ito ng masama, dahilan upang matakot ang isang hangal na disciple sapagkat sinabi raw ni Yesuan na hindi sila nito papaslangan oras na kanilang sundin ang pinapagawa nito. Sa kabilang banda ay inilabas ni Yesuan ang enerhiya ng kanyang espada at pinagsabihan ang mga hangal na disciple na umalis na ang mga ito bago pa man magbago ang kanyang isipan. Dahil sa takot ay mabilis na nagsitakbuhan ang mga hangal matapos iyon sabihin ni Yesuan, habang si Yesuan naman ay agad na tinusok ang kanyang espada sa lupa na lumikha ng malakas na impact, aniya na doon nila ililibing ang lahat ng kalansay ng mga dating disciple nang sa gayon ay malapit ito kay Deputy Dean G. Samantala, sinabi naman ni Mo Yun na siya na ang bahala sa mga bato upang yukit ang mga pangalan nito at nang hindi makalimutan ang kanilang pagsasakripisyo para sa Kenlan Academy, na sinang-ayunan naman ni Baze. Habang sa kabilang banda naman ay napaluha si Jianzi dahil matapos ang maraming taon ay nabawi na rin nila ang mga bangkay nito kaya't lahat ng kanyang mga senior sister at brother ay maaari nang magpahinga. Sumapit naman ang gabi at ako naman tayo sa isang silid kung saan naroon si Jianzi na tahimik na pinagmamasdan ang bawat pangalan ng mga disciple ng Kenlan Academy na iniukit ni Mo Yun sa mga bato matapos nilang mabawi ang mga bangkay nito mula sa Kuraki Academy, ay ang pagdating naman ni Yesuan mula sa kanyang likuran dahil sa pag-aalala nito na hindi pa kumakain si Jianzi ng buong araw. Sinabi naman ni Jianzi na wala siyang ganang kumain at hindi niya rin naman gusto kumain, na mas lalo namang ipinag-alala ng ating bida sapagkat maghapon na itong nakaluhod at nagbabantay kaya't kinakailangan na nitong magpahinga at siya na lang ang magbabantay roon. Subalit na ikwento naman ni Jianzi na noong nabubuhay pa si Deputy Dean G ay masaya itong nakilala niya sina Yesuan at maging disciple ang mga ito na walang bakas ng pagsisisi. Samantala, winika naman ng ating bida na masaya rin siya na makilala si Deputy Dean G dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi na alam ni Yesuan kung saan sila pupulutin ng kanyang kapatid, at saad pa niya na bakit hindi na lang nila tuparin ang hiling ni Deputy Dean G na tumungo sa main campus ng Kenlan Academy sa Middle Kingdom. Ikinabahala naman ito ni Jianzi sapagkat ang pagtungo roon ay mangangailangan ng malaking halaga ng pera at maraming kinakailangang gawin. Gayunpaman, sinabi ni Yesuan na hindi siya matatakot maghirap at pumaslang pa ng mga hangal upang muling makalakam ng malaking pera. Hindi rin nagtagal ay pumayag na rin si Jianzi sa nais gawin ni Yesuan kaya't malugod siyang pumayag sa gusto ni Yesuan at walang ni sino man sa kanilang mga kasama ang dapat maiwan. Matapos ang kanilang usapan ay sumapit na ang kinabukasan at ipinakita ang Drunken Immortal Master na tumungo sa Kenlan Hall ng Kenlan Academy upang iparating ang magandang balita kay Yesuan, na agad namang nagbigay galang ang ating bida at inimbitahan na maaari itong maupo bilang kanilang bisita. Subalit hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang Drunken Immortal Master dahil sa tumungo siya roon upang personal na iabot lamang ang isang bagay kay Yesuan pagkatapos ipa-auction ang lahat ng kayamanang inihatid nito sa kanilang Drunken Immortal House noong nakalipas na araw.
Dito ay iniabot ng Master ang isang VIP card na naglalaman ng 360 million gold coins mula sa mga kayamanang kanilang naibenta mula sa Middle Kingdom, dahilan naman upang magulat si Yezuan sa napakalaking halaga ng perang kanyang natanggap mula rito. Ngunit habang si Yezuan naman ay hindi pa makapaniwala sa napakalaking halaga ng perang kanilang natanggap, ay kinumpirma ng Drunken Immortal Master kung nabalitaan na raw ba ni Yezuan ang pakikipag-alyansa ng Kuraki Academy mula sa Great Cloud Empire sa Dark World upang paslangin ang kanyang master. Wika pa ng Drunken Immortal Master na makakaya pang pigilan ni Yezuan ang mga plano ng mga taga-Kuraki Academy sa loob ng Jiang Kingdom. Subalit pagdating sa Middle Kingdom ay tiyak na mahihirapan ito. At bukod pa roon ay kahit ba napakalakas ng master ni Yezuan ay hindi pa rin ito makakayang makatakas sa mga hangal kaya naman pinapayuhan niya ang mga ito na mag-ingat. Bagamat nanganganib na ang buhay ni Yezuan at ng kanyang master, ay ibinalita ng Drunken Immortal Master na huwag itong mag-alala kasabay ng paghawak niya sa balikat ni Yezuan, na nakatanggap sila ng utos mula sa itaas na sa isang utos lamang ni Yezuan ay maaari niyang tawagin ang mga individual na miyembro ng kanilang Drunken Immortal House na mas malakas pa sa isang Peak Dharma Realm upang protektahan lamang ito. Maya-maya pa matapos ang kanilang usapan ay nagpaalam na rin ang Drunken Immortal Master kay Yezuan, na pinasalamatan naman ng ating bida dahil sa impormasyong ibinigay nito. Mula naman sa Great Cloud Empire sa lugar ng Kuraki Academy ay naroon pa rin ang bangkay ng kanilang protector na nakasabit sa karatula ng Kuraki Academy at pinag-uusapan ni Dinming Shuangqing kasama ang dalawang elder ang tungkol sa espada na ginamit ng master ni Yezuan. Ayon sa kanilang pagsusuri wala itong taglay na sword intent kaya't maaaring ito ay hindi isang sword immortal at nasa antas lamang ng sword emperor o mas mababa pa rito. Saad pa ng isang elder na kilala niya ang lahat ng mga sword immortals sa buong kontinente at ni hindi niya pa nakita ang ganitong uri ng espada at maski marinig ang pangalan nito, kaya naman nakakasiguro siya na hindi ito isang sword immortal. Dahil dito ay nabuhayan ng loob si Dinming Shuangqing, at kung ganoon raw ay hindi na nila kailangang matakot sa master ni Yezuan sapagkat kaya na nila itong paslangin. Samantala, naitanong naman ng isang elder kung hindi pa ba dumarating ang mga tao ng Dark World, na sinagot naman ni Dinming Shuangqing na ito ay paparating na. Makalipas ang ilang sandali, may isang individual ang mabilis na lumilipad sa kanilang itaas habang binabati ang mga ito sa muli nilang pagkikita. Kasunod ang kanyang pagbaba at pagbibigay galang kay Dinming Shuangqing at sa mga elder na nasa tabi nito. Naitanong naman ng isang elder kung sino ang individual na nasa kanilang harapan, na sinagot naman nito at ipinakita ang sarili bilang isang elder na nagmula sa Dark World. Wika nito na dapat ay alam na ng mga ito ang tungkol sa kanilang Dark World, na tanging makakaalam lang ng kanilang pangalan ay ang isang bangkay na kanilang pinapaslang. Sa kabila nito ay hindi na pinilit pa ng isang elder na alamin pa ang pagkakakilanlan ng elder at agad itong niyaya upang umpisahan ang pagtugis sa master ni Yezuan. Gayunpaman, sinabi ng elder na maghintay pa ng ilang sandali dahil may inaantay pa siyang darating dahilan naman upang magtaka ang isang elder at may tanong kung sino pa ang kanilang inaantay. Doon ay sinabi ng elder habang may seryosong ekspresyon na ang kanilang inaantay ay isang sword emperor, na ikinatuwa naman ni Dinming Shuangqing dahil kung ganoon raw ay sa pamamagitan ng Sword Emperor ay kanila nang mapapaslang ang Peking Sword Immortal. Subalit na itanong naman ng elder mula sa Dark World na kung sakaling magtagumpay sila na paslangin ang master ni Yezuan ano ang magiging hatian nila sa kayamanan nito, sapagkat siya ay may kasamang isang Sword Emperor at sa kanilang Dark World ay ang kinukuha lamang nila ang bangkay ng kanilang napapaslang. Kaya't ang original Golden Core ng Master ni Yezuan ay sa Kuraki Academy na mapupunta. Higit sa lahat, kung papayag ang mga ito na paghatian na lamang ang iba pang kayamanang pagmamay-ari ng Master ni Yezuan. Tumugon naman si Dinming Shuangqing na wala na siyang pakialam kahit ilan pa ang makuha nila rito, dahil ang nais niyang mangyari ay mabawi ang reputasyon ng kanilang Kuraki Academy mula sa pagkakalubog ng pangalan nito, at ang tanging nais niya ay mapaslang ang master ni Yezuan. Kaya't abangan sa susunod ang pagsugod ng mga elder sa Kenlan Academy upang tangkaing paslangin si Yezuan at ang kanyang master. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video.